Bangkay na matagpuan ng isang 11 years old na bata matapos tangayin ng agos ng tubig sa Matampay River, Barangay Poblacion 3, Cotabato City. Narito ang police report. Inuulat ang insidente kahapon Abril 8, 2026, bandang alas 4:20 ng hapon sa Matampay River, HK Dotan Street, Poblacion 3, Cotabato City. Sa paunang investigasyon, lumalabas na habang nangingisda ang biktima kasama ang kanyang kapatid sa gilid ng ilog, bigla umano itong tumalon sa tubig at tinangay ng malakas na agos at hindi na nakaahon pa. Agad na nagsagawa ng search and retrieval operations ang mga otoridad. Pinangunahan ito ng Cotabato City Disaster Risk Reduction and Management Office or CDRMO, katuwang ang Barangay Local Government Unit, Philippine Coast Guard at Marm Ready. Nag-deploy po tayo ng isang team and isang water asset, yung rubber boat po ng CDRMO. And from that time, so from 5 up to 7:30 po ng gabi, we try our best, the team, na malocate kung saan yung bata para mas alam, kukonte pa lang yung scope of area na paghahanapan sa kanya. Unfortunately, gawa na rin na madilim ang area and medyo high tide kagabi, nahirapan po tayo. Zero visibility po yung ilog. So, nag-cut off po kami 7:30 and we resume our rescue and retrieval operation kaninang umaga, around 6 o'clock in the morning. Matapos ang malawakang operasyon, matagumpay na natagpuan at na-recover ang bangkay ng biktima kaninang bandang alas 10:02 ng umaga sa parehong lugar. So, approximately 10:02, nakita po yung bangkay ng bata. Hindi naman po ganun ka-bloated, pero madaling makilala kaagad yung bata. Wala masyadong nagbago sa physical appearance niya, no? Hindi naman po sila pumunta doon para maglangoy, pero kung sa paglalangoy lang po is medyo may kaalaman din ang bata. And we only find out na 11 years old po siya. And yung pangangatawan ng 11 years old is alam naman po natin hindi ganun kalakihan. We assume and we presume na by 12, after 12 hours, lulutang po siya kasi mabilis po mapupuno yung body niya ng water. So, pag ganun na po, and wala nang buhay, kukusa pong lulutang yan. Samantala, pinaalalahanan ng CDRMO ang mga magulang na bantayang mabuti ang kanilang mga anak upang maiwasan ang ganitong insidente. Always po natin matyagan, obserbahan yung mga bata, and pangaralan natin sa magiging sakuna na pwede nilang makaharap kahit nandyan lang sa lansangan, no? Kasi yung sakuna is wala pong pinipiling oras yan. Marcus Uy, iMinds Philippines.